Magandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa ating Family Altar. Ang scripture po na ating babasahin sa gabing ito ay makikita po sa aklat po ng Psalms chapter 42 verse 2. Sabi pong ganoon, I thirst for God, the living God. When can I go and stand before Him? Sa maiksing passage po na ito, makikita po natin kung gaano po ka-desperate ang psalmist at kung gaano po siya kauhaw na minsan pa ay maranasan ang Panginoon. The psalmist po, ang psalmista po na sumulat nito, hindi po siya nauuhaw sa literal na tubig, kundi siya po ay nauuhaw sa ating pong Panginoon. No? The psalmist wasn't thirsty for water, but for God. At binigyan po tayo dito ng picture sa verse 1, no, kung gaano siya ka-desperate. Inihalin tulad po siya sa isang usa. Sabing ganun sa verse 1, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Grabe po kung gaano daw po ang isang usa ay nauuhaw sa tubig, ganun din po siyang nauuhaw sa ating pong Panginoon. Drinking and thirst are common pictures of man's spiritual need and God's supply. Sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng kauhawan sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya, ito po ay nagpapakita ng isang napakalaking pangangailangan po natin bilang tao. More than the material needs, the physical needs, emotional, at iba po pong pangangailangan natin bilang isang tao. Ang pinakakailangan po natin, our ultimate need, is God Himself. Makikita po natin, meron pong tatlong observations na gusto ko pong i-share as I meditate po this verse. Sabing ganun, una po is the desperation. One may go many days without food. Sabi pong ganoon. Ang isang tao po, pwede po siyang tumagal ng ilang araw na hindi po nakakakain. But, yung thirst po, ang isang tao po, hindi niya po kayang tumagal ng mas marami pang araw, more than or equivalent po doon sa kung ilang araw kang hindi kumain. Ang kauhawan po mas maiksi po yung araw na pwedeng itagal ng isang tao kapag siya po ay nauuhaw o hindi nakainom ng tubig. Kaya po pinapakita po dito na yung thirst po, yung word na thirst na ginamit, ito po ay nagpapakita ng mas urgent na need. And ito po yung need, yung kanyang longing ay walang iba kundi ang Diyos. Yun po yung kanyang pangangailangan. Hindi lamang po yung pagpunta doon sa bahay panambahan o makahalubilo yung iba niyang mga kasamahan sa pananampalataya, kundi higit sa lahat is yung kanyang fellowship with God Himself. Ang sabi pong ganoon, the ultimate sorrow is the sense of the lack of God. Yun po pala yung ultimate sorrow. Hindi po yung nawalan ka na mahal sa buhay. Although, nakakaranas din po tayo ng sorrow sa mga ganoon pong pagkakataon. Kapag may nararanasan po tayo na walan tayo ng mahal sa buhay, merong sorrow tayo na nararanasan. Ganon din po kapag halimbawa meron tayong mahal sa buhay na nagkasakit ng malubha, or kahit nga hindi malubha, di ba? Tayo po ay nakakaranas ng sorrow, or kahit sa ating sarili po kapag tayo ay nagkakasakit, nalulungkot tayo, marami tayong mga bagay na hindi magawa. Pero po yung pinaka-ultimate sorrow po talaga na pwede nating maranasan is yung kakulangan natin, kakulangan natin sa presensya ng Panginoon. Yung pakiramdam po na napakalayo ng Panginoon sa atin. Yung pakiramdam po na parang tuyo at tigang po yung ating mga puso at kaluluwa at kailangan po natin ang presensya ng Panginoon. Pero napakaganda po yung pangalawang observation po na nakita ko dito is yung declaration po ng psalmist. Ang sabi niya pong ganoon, doon sa verse 2, He is the living God. Yun po yung kanyang declaration. Ibig sabihin po nito, katumbas po ito na parang sinabi niya, He alone has life in Himself and of Himself. Siya lamang po, yung meron pong kakayanan na magbigay buhay. Amen? He alone gives life. At hindi po siya kagaya ng ibang Diyos na kapag ng ibang tao na kapag sila sumasamba, hindi po nakakarinig. At kahit
na po ano pong gawin nila, paglulupasay, no, parang wala pa rin silang satisfaction, hindi nasa-satisfy ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang tao yung kanilang pangangailangan, no, sa presensya at sa tunay at buhay na Diyos. Pero yung ating pong Panginoon at ang Panginoon ng psalmist po, no, sa kanyang declaration na ito, inacknowledge niya po na ang Diyos ay buhay na Diyos. Kaya kaya niya po magbigay buhay sa bawat isa sa atin. Amen? No, hindi lamang po yun, pangatlo pong nakita natin dito is the direction. Hindi lang yung desperation, yung declaration. Tingnan po natin yung direction. Nung siya po ay nauhaw, doon sa second line po, no, second sentence, yung tanong niya po dito, when can I go and stand before Him? Kailan ako makakatayo? No, kailan ako makakapunta ulit at makakatayo sa kanyang harapan? No, maaaring during sa time po na ito ay merong karanasan, no, ang psalmist na nalayo siya dun sa lugar ng panambahan or matagal niyang hindi naranasan yung karanasan niya sa Panginoon, na yung sense of nearness sa Panginoon. Pero alam niyo po, no, sabi pong ganoon, ayon po sa mga Bible scholars, ang isa sa mga tinitingnan nilang sumulat po nito ay ang mga anak ni Korah, and they are Levites. No, they are connected doon po sa tabernacle noon and the temple, at lalo na po sa kanilang mga practices ng pag-worship sa Panginoon. At para po sa kanila, kultura po nila, nakagawian nila, there was an appointed place to appear before God. Meron lamang pong lugar kung saan pwede nilang katagpuin at pwede silang katagpuin ng Panginoon, no? But this shows po that they have this longing to connect again with God and His people at the tabernacle of temple. But ang maganda po sa atin ngayon, ano, kahit saan po, dahil ang Diyos po natin, He is omnipresent, hindi po siya nakakahon sa isa lamang na lugar. Siya po ay pwede nating maranasan kahit saan. No, ito pong katanungan na where can I go and stand before Him? Anywhere, no? As long as tayo po ay merong puso na gusto nating kumonekta sa Panginoon, gusto nating maranasan pa ang Panginoon, anywhere. No, may mga moments po, alam nyo, kahit na dun sa mga simpleng araw-araw na ginagawa natin, paglalaba, paghuhugas, pwede po nating maranasan ang kalapitan ng Panginoon. There was a time po sa aking buhay na ako po ay naghahanda na para ako ay maglaba, inaayos ko na yung aking mga damit, yung mga aking lalabhan. Pero yung longing, yung sense of urgency at yung feeling na ang napakalapit ng Panginoon. At nung time po na yun, kahit na po yung naantala yung aking dapat na gawin ng panahon na yun, pero worth it po sapagkat, no, na-encounter ko ang Panginoon even more. No, hindi lang ang encounter po, pag-encounter sa Panginoon, hindi lang po natin ito nararanasan ng minsanan or ng isahang pagkakataon lang, kundi kahit na po sa isang araw, ilang beses, ilang ulit na pwede mo maranasan ng Panginoon, posibleng-posible po yun. At yun po ang napakaganda sa ating Panginoon. At nakakatuwa po, no, nung tiningnan ko po ito sa dun sa isang translation po, sabing ganun, I long to drink of you, O God, to drink deeply from the streams of pleasure flowing from your presence. My longings overwhelm me for more of you. Sa The Passion Translation po ito. And sa verse sabing ganoon, my soul thirsts, pants, and longs for the living God. I want to come and see the face of God. Na-share ko na rin po ito minsan sa bilang isang patotoo po na nung ako po ay bata at bago lang po ako sa youth, young teens pa po ako noon. Siguro mga 12 years old po ako. Yung isa pong nag-lead sa amin, youth pastor, tinanong po kami isa-isa kung ano daw po yung ambition or ano yung pangarap kong maging, no, or magawa or maranasan. Nagulat po sila sa sagot ko kasi ang sinagot ko po is gusto ko makita si Lord face to face. Sabi niya, ay bata ka pa, no? Pero sa puso po natin, no, bilang isang, ako personally nung time po na yun, when I look back, sabi ko, Lord, akala ko noon yung sa isipan ko, akala ko noon yung sa simpleng sa musmos na kaisipan ko, yung pagnanais na makita mo
ang Panginoon. Parang yun lang yung kayang maabot ng utak ng isang bata o ng isang kabataan. Pero behind that is the longing na maranasan, pa-encounter ang Panginoon kahit hindi niya ito makita face to face. So kahit hindi po natin makita ang Panginoon face to face, pero alam ko bawat isa sa atin, nararanasan po natin siya at naniniwala po tayo that God is real kahit na po hindi po natin physically at face to face nakikita ang Panginoon. So nakita po natin una the desperation, no? The desperation of the psalmist is for more of God, more of Him, more of His presence. Yung kanyang declaration that He is the living God. The God that we serve is the living God. And nakita po natin saan po siya papunta. Ano po yung direction niya? Ang direction niya po is towards God. Papunta po sa Panginoon. Yung kanya pong pagtatanong, ito po ay magtuturo sa kanya. Yung atin pong longing, ito po ang magdedirect sa atin. No, papalapit po sa Panginoon. Papunta po sa ating Panginoon. Our longing is being compelled by a felt need. No? And our felt need will drive us to become desperate until it is satisfied. No? And when we realize that our ultimate need is God, we will long for more of Him and we will run towards Him. Amen po. Kapag po na-realize po natin na ang ultimate need po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, no? Tayo po ay magnanasa pa ng more of Him, more of God, more of His presence. And ang ating direction po, tayo po ay tatakbo, hindi lang lalakad, no? Kundi tatakbo papunta po sa Kanya, no? Blessed are those who are poor in spirit, sabi pong ganoon in Matthew chapter 5 verse 3. At dito ko po gustong mag-end. Dun sa NLT version po, yung aking Bible ay NLT version. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Sabi niya ganoon dito, God blesses those who are poor and realize their need for Him. For the kingdom of heaven is theirs. Wow, praise the Lord. Napakagandang pangako ng Panginoon po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pinagpapala po ng Panginoon yaong mga tao na nararanasan nila at nakikita nila ang sarili nila na gusto pa nilang maranasan ang Panginoon sa kanilang buhay. Kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Na-realize nila yun sapagkat sabi pong ganoon ang pangako ng Lord, the kingdom of heaven is theirs. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pangako, Diyos, na patuloy po namin pinanghahawakan. Salamat po, Panginoon, sapagkat, Lord, sa lahat po ng humahanap sa iyo, Panginoon, pangako niyo po, O Diyos, na kayo po ay masusumpungan nila, lalo't higit, Panginoon, na sila ay nagsisik sa iyo, O God, with all their hearts, O God, with all, O God, their soul, Father God. And Lord, I pray, Father God, that tonight, Lord, sa mga narinig po namin, Panginoon, na yung salita, ma-remind po kami, O Diyos, that indeed, Lord God, our ultimate need, Father God, sa aming buhay ay walang iba kundi Ikaw, Panginoon. You alone, O God. Lord, maaaring meron kaming mga kakulangan sa iba't ibang aspeto, meron kaming ibang pangangailangan, but salamat, Panginoon, sapagkat sapat po, O Diyos, sapat ka po, Panginoon, sa bawat pangangailangan po namin. At dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na maranasan ka po, Panginoon, ng bawat isa. Maranasan ka pa po, Panginoon, Lord God, ng aming pamilya, Panginoon. At maranasan ka pa po namin even more ang iyong pong pabor, O God, your favor, Lord, your goodness, O God, your mercy, Father God. Lord, may we experience even the peace, the joy, O God, Lord, in your presence. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Salamat po and God bless us all.